the Team Camp podcast show, powered by Dreammakers Worldwide, with our inspiring guest Shera Judah Horder, a former police officer and now a diamond in Live Good. So for that, Coach Mavic, siguro hindi na natin patatagalin. Maya natin shoutout yung ating mga nanood right now. So, Yes. Ang di ko na nakalimutan ko lang tanongin siya kung active pa ba siya ngayon, no? So let's alamin natin. Alamin natin yan. Oo. Walang iba kundi ang ating Diamond Coach Judah Horda. Jorda. Welcome po, Coach Judah. Sir, first of all, we would like to thank you. Hello. Good evening, everyone. Yes. Naku, nasa labas yata si Sir, ano? Thank you for inviting me here. It's our pleasure, sir, no? Kasi matagal ko na po kayong naririnig nung kayo po ay nakausap din at nakakwentuhan ng aking mentor Rex. So, excited po ako na ma-interview po kayo. Yes, at ma-inspire po kami ulit. Although narinig ko na rin yung kanyang sharing before, but I want everybody to watch and to listen to his words of wisdom and yung inspiring moment niya kung paano niya ginagawa ang ating business. Sir, Ayun. Coach, dinig po kami? Yes. Okay. Yes. Ayan, bati po kayo. Bumati po muna kayo. Bati muna po kayo, sir. Lalo na po sa mga... Sa ating mga manonood. Opo. Hello. Sa mga Live Good advocates dyan, I want to extend my thanks sa lahat ng mga coaches na invite sa akin dito. Kay Coach Maki, thank you so much. It is my privilege para to be here in your podcast. Yan, and it's also our privilege, Sir Judah, na pinagbigyan niyo po kami para po sa ating mga kababayan. Yes. Anytime po, coaches. Anytime. Okay, Coach Judah, hindi na po namin patatagalin kasi ako po, isa po ako sa excited na makakwentuhan po kayo tonight. Dahil nga dun sa mga inspiring, no, na paano nyo inspiring journey. Yes, so Coach Mavic, I'll do the honor to help to throw the first question to our inspiring guest for tonight. Coach Judah, gusto lang po namin malaman, no, sino po si Coach Judah nung hindi pa na-engage dito sa subscription business? Okay. So, I am a former police officer. I've been in this industry for 20 years. Mahal na mahal ko yung industry na to. Okay? Dati po akong Emerald Executive sa Kayani. US company din. I got my first Montero Sport. Ako ay siguro yung PO1 na naka-Montero na hindi pa uso yung Montero sa mga rank and file. I've been in US for several times. I got 10 years multiple entry. Okay? And alam nyo, yung pagmamahal ko sa industry na to, pinaka-iingat-ingatan ko to. Kasi before I join in a company, I see to it na legit yung company na i-present natin. Kasi ito yung magiging kadalasan kasi nag-join sa inyo not because of the product, not because of the company, not because of anything else, but it is because sa taong nag-i-endorse sa kanila. Okay? Kumbaga dito sa industry ng sales, tinatangkilik tayo not because of the product efficiency, but because kung sinong tao ang nag-o-offer sa kanila. Wow, grabe, no? Very well said, Coach Judah. So, ibig sabihin talagang importante malaman kung ito ba ay legit. So, wala nang questions asked kasi police officer na yung mga sumasali ng ganito, no? With that 20 years of experience, tapos police officer, at yan ang nag-present sa'yo or nagpakita sa'yo ng opportunity. Siguro, sir, wala na pong question. Madami pong sumasali. Pero, Sir Judah, Coach Judah, you're still active right now sa ano po? Unfortunately, hindi na po. Ako po yung Diamond Upline na former police officer na kulong, na-invite, at nag-diamond sa loob ng kulungan. Okay? Kung nagawa ko po mag-diamond sa loob ng kulungan, what is your excuses? Okay. Siguro naman po. Alamin natin yan, Coach Judah, mamaya, no? Tatanungin yan. Yes. I-preserve mo muna yan. I-gawin mo teaser Okay. yung sinabi nyo. Pero let's look back, no, dun sa mga previous company mo. When during the starting of your multi-level marketing journey, ano yung mga struggles na napagdaanan mo noon at paano mo sila nalampasan? Okay. So, when I started MLM, hindi na kagaya ngayon na marami tayong mga application na pwedeng gamitin, pwede ka nang mag-online. Ako yung nagsimula kami, yung bond paper. Bond paper, pagguhit-guhit, pabilog-bilog. So when we started, hindi pa uso yung MLM, okay? In fact, bibihira lang po yung naniniwala sa atin, no? And eventually, pag nakikita nila naman na naging may resulta tayo,
yan na pumapasok yung mga tao. But definitely, when I started MLM, napakahirap in compare sa opportunity na nasa atin ngayon. Yes, naalala ko pa yan yung coupon band. Sabi ang tawag ng iba, cocom band. Hindi, Joking. Sir Judah, di kaya mo din magsulat na pabaliktad. Kayang-kaya ko yan. Ayan, pag mga pabaliktad ng sulat, mga batikan talaga yan kasi yan ang pinapa-practice. Hindi ka papasa kapag di mo na-practice yung baliktad na pagsulat. Iba yung pagkapabaliktad, pati sulat mo ba? Doon pala nagpe-PE sila, namamangha sila kung sumabig kasi pabaliktad. Oo, ako Correct. practice ko din yan. Kailangan kong practicein kasi iba talaga pag meron kang gano'n na skill. Skill din kasi yan added Correct. skills para sa atin yung pabaliktad. Kasi pag nakita nila, amazing, di ba? Di ba yung brain mo talagang gumagana kung paano mo isulat yung pabaliktad na salita. Lalo-lalo na haba-haba ng susulatin mo. Tsaka maraming marami kang OPEX nung araw. Marami kang pinapakain. Expense, oo. Yes, mamamasahe ka. Correct. Di ba? So napakahirap mag-MLM dati na minsan gutom na gutom ka na, magpapakain ka pa. Hindi nagtitipid ka, magpapakain ka pa. Okay? At saka yung oras, Yung parang Judah, no? lagi Oras kang kunyari nagpre-pretend ka na marami kang pera, mayaman. Diba? Those are the days. Yes. Those are the days ng mga traditional MLM. And Tama. bago nga po yung yung wave ng mga sitwasyon ngayon ng mga sumasali din. And those are the days na natuto talaga din tayo. Parang fake it until you make it. Parang ganon. Pero alam nyo, those were the days, yung mga pinagdaanan natin, yung mga kumbaga naging struggle natin, yun ang nagiging stepping stone natin dito kay At Lidwood. nagpatibay talaga sa atin. Correct. Tama po kayo, Coach. Even our mental health at saka emotional aspect po natin. Sobrang pasasalamat po natin dyan. Ayan, follow-up question ko po, Coach Judah, no? Di ba usually, nagkakaroon tayo ng, sabi mo nga kanina, those were the days na minsan gutom tayo and then pinapakain natin yung mga prospects natin. And not only that, no, yung time talaga, yung sobrang binibigay natin ng time. So, di ba usually yung time, family, or money, kumbaga ay yun yung nagiging struggle natin. Kung paano kayo Tama. kung paano natin ituloy. Kasi I know, baka magkaroon din kayo ng mga ganong experiences before. So, sa'yo ba, paano mo binalanse yung time, having the family, and of course, di ba sabi mo nga na kailangan magpanggap tayo na mayaman, na may kaya, may pera, na magpakain. And minsan yung ipapakain natin doon sa guest natin hanggang pag-uwi natin, wala pala tayong ulam sa bahay. So how did you deal with that? Tama po kayo dyan. Actually, this is true, coaches. I've been there and done that. Yung tipong mayaman ka, nagpapakain ka ng mga ka-business prospects mo, pero pagdating nyo ng bahay, wala kayong pambili ng ulam. Di ba? Ito yung mga tipo na minsan yung pag nalalaman ng asawa mo, nag-network ka na naman. Ano na naman yan? Diba? Yung mga, mabuti pa sila, pinapakain mo ng masasarap. Kami, limited yung pagkain namin. Wala tayong pambili ng gatas. Paano nyo po yung na-handle? Ano po yung ginawa nyo doon sa na yun, sa mga ganong sitwasyon? Correct. Actually ako, sabi ko nga, pinagdaanan natin yan. Ako kasi yung tao na pag nakita kong may potential, nakita kong mababago buhay ko, Hindi sumusuko. Hindi ako sumusuko. Ito yung tipo na kahit walang tibuan kami ng 1 buwan, 2 buwan ng asawa ko, basta ipupush ko kung ano yung nakikita ko, mababago buhay ko. Ganun ako eh. Yung asawa naman kasi, pagka may resulta ka na, nailabas mo na Montero Sport mo, napapakain Nailis mo lahat. nawawala na yan. Burado Nawawala lahat na yan. ang mga Ano yan? nanakit. Yeah. And most of the time, yung mga misis natin, yung mga asawa natin, pag nagsisimula mga negative yan, nega yan. Correct. Pero pag nakita nila na bago, ay maganda pala yan eh. Parang sinasabi mo na mukhang pera Nagsisimula na rin sila magbenta, di ba? Nire-repair ka na sa mga network nila. Ganun eh. I don't know kung pinagdaanan nyo din yan. Tapos Ano yan? parang sinasabi mo mukhang pera kami mga Ay, babae. Hindi naman. May abbreviation yan. May abbreviation lang. Plak kayong mga misis. Plak. Alam niyo? Coach Judah, alam mo meaning ng plak. Ano yung plak, Coach Judah? Ano yun? Hindi ko alam. Pera lang ang katapat. Hindi, actually, totoo yan. Kasi, for several times, nag-iba-ibang company na rin ako. And, syempre, hindi naman lahat ng company na pinasok natin naging maganda yung resulta. Mayroon tayo mga sablay din na kumpanya. But eventually, nagsisimula ulit tayo. Hindi tayo tumitigil. Kasi, marami pong umaasa sa atin. Nandyan mga anak ko, nandyan yung pamilya mo. Diba? Hindi ka pwedeng sumuko kasi maraming umaasa sa'yo. Hindi mo pwedeng, okay, kasi pag
at the end of the day, pag wala kang mapakain sa pamilya mo, andyan yung misis mo maingay. Ganun talaga kasi kami yung Wag yung ginay, Coach concerned. Judah, may tinatamaan Oo. yata. Dinidepensa ko no? Dinidepensa ko yung mga kababaihan dyan. And usually ako, coach, I take it this way. Sabi ko, I better have mag-effort ako kasi naniniwala ako na love flies out the window when the hunger Yes, that's comes in true. from that, di ba? Kasi pagka gutom na yung pamilya mo, talagang iiwan ka ng pamilya mo, asawa mo. Correct. Di ba? Wala naman pong chance na iniwan. Wala pong naging chance na iniwan. Wala naman. May mga pero tayo talagang lumalaban tayo na mabuo pamilya natin. Wow. So, grabe. so meaning, Coach Judah, sa dami na pinasok ng mga traditional networking, may ayos si traditional, and also, sinabi mo, may mga supply na company. Ano yung nagustuhan mo sa multi-level or networking at paano nakatulong ito sa'yo? Yeah. Coach, come again, medyo mahina yung dating. Sabi mo po kanina, marami kang company na napasukan at the same time, may mga supply at may mga okay naman. But the question is, ano yung nagustuhan mo na patuloy ka pumapasok sa mga networking na katulad nito at paano nakatulong sa'yo at sa pamilya mo? Okay. So actually, I love this community. I love this sabi ko nga kasi mayroon nga tayong kasabihan, once a networker is always a networker. Correct. Kahit anong iwas mo diyan, pagka nakatampo ka ng nakita mo may potential at magandang kumpanya, napapa-network ka na uli. 'Di ba? Yung mga tipo na Parang walang lagi natin- kadala-dala. yung mga tipo na lagi natin sinasabi na last company ko na to. Pero makikita ka na naman sa ibang company, yan na naman sinasabi mo, di ba? Sasabihin ng mga partner mo, andyan ka na naman coach nakailang last ka na. Di ba? So one thing na nagustuhan ko with MLM kasi this is leveraging. Ito lang yung business na alam ko na in several years mo lang, 2 to 5 years mo lang gagawin, pwede ka nang kumita for lifetime. Yes, it Kailangan mo lang compressed the mamili ng- time. Yes, kailangan mo lang mamili ng maayos na kumpanya, maayos na owner, maayos na product para hanggang kumbaga matagal ang kitaan. And I have several company, hanggang ngayon kumikita pa rin po ako. Di ba? Wow. Yun yung gusto ko na company na yung ipupush mo na for several years, gawin natin 2 years, 5 years. Pwede ka namang, hindi naman tayo pinipigilan mag-venture sa iba di ba? Mhm. So, ibang kumpanya kumikita pa ako until now. Until now, kumikita pa rin ako habang kumikita kay Libwood. And what I like most dito sa company natin, kasi lahat ng naging problema ko from my previous company, okay? One thing na pinaka hindi madali mag-build ng network, di ba? And all of That's the true. sudden, na nawawala yung mga tao mo, di ba? Yung bang Yes. sayang yung effort ko. Minold mo na, tapos biglang wala. Nawala kasi hindi nila kaya bumili ng monthly maintenance, Yes. hindi nila kaya bumili ng product, di ba? And sometimes napakahirap pa, kailangan pa nila bumili ng package. And those were the days. Dito wala na Kaya nung nalaman ko si Libwood, talagang hindi ako nagdalawang isip, Hindi ako nagdalawang isip, nag-sign up agad ako. And yung upline ko, yung sponsor ko, talagang umiyak sa akin yan. Sabi niya, Coach, bakit pumasok ka sa Libwood? Anong nakikita mo? Sabi ko, eto na hinahanap ko ng kumpanya. Eto na yung mga naging problema ko. Alam mo, one thing lang yung gusto kong i-share. Kahit gaano kaganda yung kumpanya, kahit gaano kaganda yung product, kahit gaano kaganda kumita, pag Pinoy, mas uunahin nila yung basic needs kaysa sa product maintenance. Correct. That is true. Kasi yun ang pinagdaanan ko. And some of them, gustong-gusto nilang ituloy, kaya lang mas priority nila yung basic needs ng pamilya nila kaysa bumili ng package. And yan yung nagustuhan ko kay Libwood. Kasi hindi natin kailangan bumili ng product, hindi natin kailangan mamuhunan ng malaki, hindi natin kailangan bumili ng monthly maintenance. In what is 600 pesos subscription fee? In compare sa dating kumpanya ko, every month naglalabas ako ng 6,000, 7,000. Di ba? Grabe, ang laki Tapos, ang pinakamahirap doon, maglalabas ka ng 7,000 as your maintenance, ang papasok sa'yo 3,000. Yun lang. Tapos, ang gagawin mo, kasi kailangan mo ng pera, ibebenta mo product ng 50% off.
sa Lazada, Shopee. Di ba? Parang wala. Okay. Di ba? So, that is my realization. Nang nakita ko si Livegood, sabi ko, wow. Wow na wow ito. Ito yung akma sa Philippine market. Ito yung akma sa Pinoy. Kasi affordable, 600 pesos. Yan, saying that you have that product, no, Coach Judah, yung sinasabi mo na kailangan mo bumili ng maintenance, kailangan mo makabenta ng product. So, yung time na yun, Coach Judah, na nagbebenta kayo ng products dun sa company nyo, pwede ba namin malaman kung paano nyo ginawa, ano yung strategy ninyo na makabenta ng marami? And ano yung pinakamalaking benta nyo, yung products lang po? Yung sa mga company nyo na nagbebenta kayo ng products. Okay. Ako kasi hindi ako yung tipo na nag-i-strategize ako. In my previous company, napakamahal yung package namin. Pang personal use, it cost 8,200. And most open than that, walang Pinoy na nakaka-afford niyan. Na every month bibili ng ganun product for personal use. Yes, ang laki. Wala tayong buying power, not unless nasa US yung market mo, di ba? Mm. So ang ginagawa ko niyan, coach, nagre-repack po ako. Wow, yun yung strategy. Okay, ano strategy na pre-repack? Parang sinasashay. Sinasashay ko po, nire-repack ko po ng ginagawa kong 4 hanggang 6 na maging affordable yung product. Kasi in my previous company, napakaganda naman talaga ng product. All you have to do is ipatikim mo sa kanila yung product. Pag nakatatikpan nila, sila na nagagawa ng paraan para sila maka-afford to buy the product. So ganun yung madalas nag-strategize ako. And I even go to a place na wala akong network. Pumupunta po ako ng Baguio, wala akong network, kakain lang ako. Then, just for the products? Doon po kayo nag-introduce ng products? Wow, yes. sipag, And sipag. ang tawag natin doon, coach, anong tawag doon? Namumusakal. Yes. Namumusakal. So I usually bring product, then pagka nagkasalubong mata natin, bibigyan kita ng flyer. Pag nagkangitian na. Bibigyan kita ng flyer. Okay? Ganon kahirap dati, di ba? Mamamasahe ka sa Baguio, mag-hotel ka, wala ka pang siguradong kakilala na pwede mong makuhang leader. Wala, as in zero. Unlike ngayon, nako, you can do business kahit nasa travel ka, nasa sasakyan ka, anywhere you want. And pwede kang kumita kahit nasa kulungan ka. Yan. Coach Judah, yan. Yan. Can you tell us what's the story behind that? Ano yung buong story mo? Then after having doon sa loob ng kulungan, paano mo ginawa mag-diamond? Oo nga, no? Napaka-inspiring yan. Sige, abangan Yes, po natin. actually ako yung tipong pulis na hindi niyo ako makikita sa bar. Hindi niyo ako makikita kung saan-saan ng mga illegal activities. Ako yung matino po ako, hindi po dahil nakulong ako, barumbado na po ako, hindi po. Kasalanan lang po na pinanganak po ako ng gwapo. Oo nga, no? Parang alam ko na yan. Wow. Yan din ang problema ko eh. Hindi, ikaw lang pala. Sige, Coach Judah, yung kumakulong. Oo nga, guwapo. Ako po yung pinakaiwas-iwasan ko po yung mga ganon. And So, even may barkada, sabi nga nila sa akin, pre, pag nagbabar kami, hindi ka sumasama dahil natatakot ka magkakaso, kung ano-ano. Tapos, hindi lang kaso, nakulong ka pa. Di ba? So, what motivates me, bakit kailangan ko mag-diamond? Simple lang. Ako kasi yung tipo na gusto ko ibigay lahat ng gusto kong kayang ibigay sa mga anak ko. Ako yung tipo na gusto ko hindi nila maranasan yung hirap ng buhay, diba? Yun yung mga and yun ang naging ko dati, nasa loob ako ng kulungan. How can I do that? Diba? So, alam nyo, nung nakulong ako, nagbebenta pa ako ng mga lupa. Nagbebenta ako ng mga lupa. And ang taga site viewing yung anak ko. Ganon ako. Nagpuslit ako ng isang cellphone, 50 pesos na load every day, di ba? Para maka-access ako sa internet. And I'm lucky enough na yung upline ko, yung sponsor ko, naalala niya ako, tinawagan niya ako, sabi niya sa akin, "Sir, meron akong ipopromote sa'yo. Pakinggan mo lang." Ganun siya. So, sabi ko, ako kasi yung tipo na tao na every time may opportunity na ino-offer, pakikinggan talaga kita. As in, paprepresentahin kita. Pero pagka hindi ko nagustuhan, hindi mo na ako maririnig. And nakasampu na siyang offer sa akin. Nakasampung kumpanya na yan. So, nung nakita ko yung konsepto, sabi ko,
let me ano mo ako sa Zoom, sabi ko kasi may Zoom presentation. Kahit So, nakakulong ka, coach ha? Nakakulong ka dyan. yes. Paano mo ginawa? Nagpalusot po ako ng 100 phone and 50 pesos na loan. Okay. So, Yeah, diba, yan. nakakulong ka, sir. Nakakulong ka, may mga tao, may mga inmates ka. So, during the Zoom, paano mo siya ginagawa? Nasa loob ka lang ng kulungan? Nakikinig lang ako. Nag-join ako. Online. Naka-headset lang tapos tinatago siguro yung ano. Parang OFW Yes, lang. OFW ano lang. Yes. Nasa gilid lang ako, doon sa pinakagilid na hindi ako mapapansin na nagsi-cellphone ako. Ganun lang. So, and one time, ayun, nagpe-present si Coach Fernan. Sabi ko, okay to ah. Sabi ko, sige nga. And alam nyo, Coach, nung I started Live Good, 3,000 pesos lang yung ng pera ko. That is my last money. Naibenta ko na lahat. Pati yung water station ko, yung sasakyan ko. As in, yun na lang. Sabi ko, nothing to lose kasi walang-wala na ako. Correct. So, I started Live Good. Ang ginawa ko, yung naiwan sa mga bank account ko from BPI, from PNB, from OMO, pinag-iipon ko yun, naka-raise ako ng 3,000 pesos. So, ang ultimate goal ko actually is tingnan talaga kung talagang US company si Live Good. Kasi, malalaman mo sa back office pag US company yung kumpanya eh. So, yun yung una ko. Then pangalawa, objective ko, sabi ko, para makabawi ako, kailangan ko lang ng 2 tao. Yun lagi, nasa isip ko lang, 2 lang, balik puhunan na ako. So, yun lang ako nagsimula. Kahit gusto ko lang makita yung back office. And, ito lang kasi yung kumpanya na nakita ko na 2 tao lang, balik puhunan ka na. Di ba? So, sabi ko, sige nga, subukan ko. And before I joined, yung sinare sa akin na yung invitation, pinorward ko sa mga dati kong mga leader. Then eventually, walang nagre-respond. walang nagre-respond, then sinubukan kong tawagan. Sabi ko, hindi rin sumasagot. And lucky enough, nag-return call sa akin. Yan si Diamond Adonis Espadilla. Wow. That is my downline na Diamond. And nung kwentuhan ko siya, sabi ko, pare, subukan natin, US company to. Sabi ko, wala pa akong US company na pinasukan na month-old pa lang na offer na sa akin. Kasi in my previous US company, 10 years, 20 years na sa US, 7 years, 12 years. And here sa Live Good, sabi ko 2 months old. Sabi ko, eto yung tamang-tamang panahon. Sabi ko, timing to. And we are just 30,000 affiliates that time. Sabi ko, di ba? ayokong palampasin ito. In fact, kilala ako ng mga leader ko na product based. Hindi mo si Coach Judah mapapasali ng kumpanya hanggang hindi ko nasusubukan ng product. Hindi mo ako mapapa-join kung hindi maganda yung product. Yes, ganun ako. In fact, one of my platinum, sabi niya, Coach, hindi ikaw yung Coach Judah na kilala namin. Hindi naman ikaw yung nagbebenta magpapa-join na hindi pa nasusubukan ng product. Padala ka muna ng product dito sa Japan, sabi sa akin. Sabi ko, Coach, ibang opportunity to kasi sabi ko, may sense of urgency to kasi 2 months old pa lang si Live Good. And ilang buwan darating yung product from US to Japan. Baka mamaya lahat ng leader natin, lahat ng partner natin, baka naka-join na sa Live Good, wala pa product. Correct. Ha? Di pa natin natitikpan yung product. So, that is, yun yung scenario. And I'm happy to say, in my first day sa Live Good, nakatatlo agad ako. Wow, tatlong affiliate. $5. Isa, si Diamond Adonis Espadilla. Yung pangalawa, yung complainant ko. Complainant ha? Complainant ha? Napajoin mo ha? Napajoin ko yung complainant ko. Pangatlo, si Platinum Mark Narito. Okay? Wow. So, yan yung first three na sponsor ko. And tayo naman, sanay tayo na mag-direct. Pag may direct, may kita. Pag wala. Diba? Diba? So, after a week, pumasok sa akin $75. The following week, wala akong sponsor. Pero yung tatlo ko, masisipag. Maraming mga direct.
Correct. Si Adonis, nakadalawampu yung direct sponsor niya. Oh, silver kagad. Wow. Hindi ko pa alam nung mayroon pala akong $5 each sa second level. Wala pa akong ganun. Kasi yung objective ko that time is makabawi lang ako, Makabawi maka-sponsor lang ako ng dalawa. Hindi ka na nag-dive deep doon sa ano, hindi pa nag-dive deep doon sa Yes, plan. exactly. And the following week, nagulat ako. May $125 ako. Sabi ko, Oh, mas malaki. saan galing to? So, sinubukan ko na magbasa ng complan. Sabi ko, ba, Yun. ang ganda nito. Kaya sabi ko, sa mga nag-join sa Live Good, sa mga nagbago, nakapapasok lang, or mayroon kayong right, ang objective nyo, pangalawang objective nyo, first objective nyo, makabawi sila. Dalawang tao, di ba? Makabawi sila, dalawang tao. Pangalawang objective nyo is pakitain nyo talaga na may pera dito kay Live Good. Kasi yun ang nangyari sa akin. Sabi ko, ba, may pera pala dito. Di ba? So, dun na ako nagsipag. Ha? So, eventually, ang ginawa ko, duplication lang. As in, nag-diamond po ako, 3 lang ang direct ko. 3 lang. Nag-diamond ako. Dinuplicate ko lang ng dinuplicate. Oh, kailangan mo na mag-silver. Diba? Kailangan mo na mag-silver. Eh, yun pala, yung ano ko is para maging gold ako. Yun pala yung ano. So yan talaga yung get 3 natin, get 3. Get three, health three. Alam nyo, Correct. wala pa yung millionaire na yun, Diamond Road to Diamond na 100 natin ni Coach Fernan. Yan na yung ginagawa ko. So it's Yun ang unang proven ginawa ko. effective talaga. Proven effective Yes. yung And alam nyo, third na objective ko bakit kailangan ko mag-diamond. Kasi ako yung nakulong ng isang taon na wala ng complainant. Ako yung nakulong na Parang ang sarap. may recantation na yung complainant na hindi siya yung nag-complain, hindi siya nag-file complaint, parang ginamit siya. then yun. Medyo mahina yung ano, data connection ni sir. Tawag ito, ako yung for 1 year, wala na akong complainant, pero nakakulong pa rin ako. Ganun nangyari sa akin. Parang ang tagal ng proseso. Parang ang tagal ng proseso. Yung system natin dito sa Pilipinas. Okay. So, bakit gusto kong mag-diamond? Kasi may pending ako sa DOJ na motion, na for review, petition for review sa Department of Justice. Kasi pag na-review nila yon, doon nila malalaman talagang walang probable cause, hindi dapat ako nakakulong. Para magkaroon ako ng para mabigyan ako ng chance ma-review yung case yung mo. kaso ko is may nanghihingi sa akin ng 500,000. Wow, grabe laki And, na. kasi para ka ma-review, it takes actually 5 years. Tagal. Tatanda ako sa loob ng kulungan pagka ganun. Diba? So, Kahit kaya wala na palang complainant. Kahit wala na yung Yes. complainant, magtatagal ka Very- din. Sabi. yes, very eager po ako na mag-diamond kasi pag diamond ka, 500,000 yung monthly kita mo. Oo, Tama? isang buwan lang. And sabi ko, ito lang yung chance ko. Ito yung chance ko Walang para paraan. makalabas ako ng kulungan. Correct. Is 100,000. So, actually, God is good. Sabi ko nga, si Live Good ang bumuhay sa pamilya ko. Every week, nagpapadala ako ng 30,000 sa pamilya ko. And siya yung doon ko kinuha yung pang-bail ko. Nagdagdag ako ng 4 na lawyer para makalabas na po ako. And after a year, sa awa ng Diyos, na-approve na rin yung bail ko. Ito yung ang tawag ko doon, sabi ko, kumbaga, that time, hopeless ako, but eventually, ito si Live Good, dumating, and blessing talaga sa akin si Live Good. Nabago ko buhay ng pamilya ko. In fact, in our subdivision, natanong yung anak ko, sabi niya, Dave, kumusta yung si papa mo? Sabi niya sa akin, sabi sa anak ko, drug lord na ba papa mo? Kasi kung kailan nakulong yung papa mo, kaya saka kanya na ibili ng kotse, napagawa niya yung bahay niyo. So, nasa loob ako ng kulungan, nabili ko ng sasakyan anak ko, napaayos ko yung bahay namin. Oo nga So, naman, no? Paano nangyari yun? Sabi ng mga tao, no? Questionable din talaga, no? Kasi So, hindi alam. Alam mo, napakahirap sa loob. I mean, sabi ko nga, ayoko na bumalik dito. Napakainit. But pero pag
iniisip ko, nasa kulungan ako, nagpa 500,000 ako sa loob ng kulungan eh. Correct. Kumikita ko ng 500,000 sa loob ng kulungan. Pag naiisip ko yung buhay ng tao sa labas, and ako nasa loob, nagpa 500,000, sabi ko, pwede ako dito na lang tumira for life kung ganito naman yung sahod ko. Baka may laboratory, thinking nila, may laboratory ka na sa Oo loob, eh. nga, ano? So, Judah, ano yung motivations mo bukod doon sa family mo doing the business behind bar? Parang kasi, di ba, most of the people na nandun sa loob, parang stress na, demoralized na, demotivate na. But you, grabe yung, grabe yung... Tsaka Coach Maki ha, yung family na lang. If I were into his wife shoes, no, gusto ko pong malaman, no, curious ako, paano hinandle ng wife mo and the children's? Kasi di ba may mga from outside, the factor from outside, yung mga kapitbahay or so how did they deal with that situation, the very rock bottom na situation ng family? How did you explain to your children? Alam niya, hindi lang. Alam na lang ganun yung pinagdaanan namin. So, viral ako sa YouTube eh. Yung tipo na nabubuli mga anak ko sa school. Yes, oo. And Paano yung yung nila? anak ko lumipat ng others. Hindi nila mabuli. Ito yung mga tipo na mahirap tanggapin na kailangan, but at the end of the day na yung naging resulta ko dito kay Live Good, di ba? Ito yung mga tipo na sinabi nila ng isang motivational speaker na kailangan mo pagdaanan lahat ng hirap bago ka maging matatag. Kailangan bago mo ma-achieve success mo, kailangan mo pagdaanan to. And eventually sabi ko, kung yan pala yung kailangan ko pagdaanan para naging ganito buhay ko, I am very much willing. Kasi, ito yung tipo na pag nahihirapan tayo, pag may kakilala, barkada ako nahihirapan, sabi ko, ano mo lang yan, ituloy mo lang yan, malapit ka na. Malapit ka na maging milyonaryo. Correct, eh. Yeah. Sabi ko, Oo. and alam mo, napapagbiruan namin, sabi nga sa akin nung nakalabas ako, sabi niya sa akin ng barkada ko, pare, balita ko, yumaman ka na. Sabi ko, oo nga eh. Pero kailangan mo magpakulong ng 1 taon bago ka yumaman. Sabi ko, wag na. Grabe yung lakas, yung tatag po ng wife nyo. And Yes. I can say na yung paninindigan niya po, naniniwala, yung trust niya po sa inyo, yung pinanghawakan niya, the trust na hindi mo yun nagawa or yung walang reason para nandun ka. So, ang pinanghawakan niya po yung trust niya sa inyo. Kaya, nandyan siya para dun sa mga anak ninyo. And leading to that, to my next question, Coach Judah, no, yung pinag-uusapan natin na sitwasyon ng wife. So, is there any, from your networking career, from that 20 years of a journey in MLM, is there any chance na or sitwasyon na magpapakwit na sana sa inyo? Yung pinaka-unforgettable situation ninyo na magpapakwit na sana sa inyo sa Alam mo, Coach networking Mavic, career? ako sasagot niya para kay Sir Judah. Alam mo kung bakit? Yung nakulong ka, that's the reason behind para mag-quit ka na. Pero, alam mo yun, antindi eh. Kakaiba yung kwento ni Sir Judah. No, na pag hindi... No, before that, Coach Maki, kasi di ba, before that, hindi pa niya nakita, hindi niya pa nakita yung Live Good. Siguro sa mga Before previous that, yung company mga pa. unang sitwasyon po ninyo, Ayun, na Sir Judah. because that one, yung pagkakulong kasi tremendous, yan eh. Oo. Pero wala pa siya nun sa networking eh, parang Kung napapanaginipan ko lang na nakulong ako, parang hindi na ako mabubuhay sa loob eh. Ayan, yung Sir sa mga Judah, may early isang tanong stage ako. po. Bago yun yung sagutin, Sir Judah, buti hindi kayo napakilaman sa loob. Ang ganda ng kutis nyo. Alam mo, nung pinasyalan ako ng nanay ko, sabi niya, ikaw lang yung kakilala kong nakulong na pumuti, tumaba. At saka tuwang-tuwa ako. Alam mo, hindi naman ako natutuwa na kulong ako eh. Kaya lang, I have to be strong na hindi ko pakita sa nanay ko na yung kalagayan ko. I usually, ako pa nagjo-joke na, ganyan lang ako. Kasi masakit sa nanay na makita anak mo nasa loob ng kulungan. And for you to answer sagutin ko yung tanong ito. During those early stage ng networking career nyo, no? So, Diba? sabi po namin malaman. Ano yung worst Mahirap. scenario? Mahirap coach sa mga pinagdaanan ko. Grabe. Isa lang na gusto nyo nang huminto. Yung parang, ayoko na nito. Last na. Hindi na Ito talaga yung- matutuloy. Yes, usually ako, to tell you honestly,
sometimes kasi sobra-sobra na yung ginagawa ng asawa mo, yung tipong pinapalayas ka na sa bahay nyo, Oh. tinatapon pa yung uniforme mo sa kotse mo, yung tipo na yung respected ka ng mga sa subdivision nyo, tapos Diba? Oo, eto palalayasin ka, itatapon mo ang mga damit sa sasakyan, uniforme mo. Ito yung mga tipo na yung parang Akala ko sa sinehan Kung- lang yon, kung pelikula. alam niya lang na kaya ako nagsusumikap para sa kanila ba, yung tipo na kung alam niyo lang na tapos ganun pa yung pagdadaanan mo, minsan tumutululuha ko Oo. parang tumutululuha ko pero hindi ko pinapaalam na Pinapakita. na Grabe. grabe naman ito. Gusto ko lang naman mabago buhay namin. Yung mga ganon. Kasi when I started as police officer, ang sahod namin 8,000 lang. And nung nag-training kami, bago kami nakagraduate, napautang kami kasi overspending, maraming mga issuematic. Yung sahod ko is 1,500 na lang kada buwan. Paano Yun ang tawag nun is 501. 501. 501 kasi 1.5 lang yung sahod. And I have 3 children that time. Paano ko bubuhayin yung Sa mga 1.5? anak ko sa 1.5 na kaya lang ako mas matatag lang ako kasi instead of going through sa mga illegal na mga bagay, talaga naghahanap ako ng ibang legal na mga means. Yung nagbebenta ako sa kamilya, nagbebenta ako ng bahay sa subdivision, nagbebenta ako para maitawid ko sila ng maayos. Sir Juda, alam ko may pinanggagalingan yung sipag mo, hindi lang sa pamilya. What's the history behind nung time ng kabataan mo? Are you, galing din sa iba ba? I mean, Yes. 5 kami magkakapatid. Ang tatay ko is dating road manager, national awardee siya, may house and lot. And sa Pepsi Cola, national awardee siya sa Pepsi Cola. And mother ko nasa DPWH. And ito yung at the age of ako yung swerte kasi nung napanalunan ng tatay ko yung house and lot, yung national award sa Pepsi Cola, ako yung pinagbubuntis ng nanay ko. Then after 2 years, kasi pinag-initan ng tatay ko ng mga boss niya dahil may house and lot, may sasakyan kami, napilitan ng tatay ko mag-optional retire and dapat aalis ng abroad. And eventually hindi po nakaalis ng abroad ng tatay ko kasi nalulong sa casino. Nag-casino ng tatay ko eh. So nung bumalik, wala siyang ipon, naubos yung pera niya, and yung nanay ko kakarampot lang ang sahod sa DPWH. Tinawid kami ng nanay ko for several years, walang trabaho at tatay ko. And ang pinakamahirap na part sa amin, kasi na tumitira kami sa magandang bahay, magarang bahay, mga pogi kasi kami eh. Kahit sabihin namin wala kaming pagkain, wala kaming pangkain, hindi kami pinapaniwalaan. Yun ang pinaka masakit na part kasi hindi kami pinapaniwalaan na wala kaming pera dahil malaki bahay namin. Tapos Magaganda kutis, ano? ang cute pa namin. And from private school, nilipat kami ng public school. From since then, naglalakad kami from bahay to school to bahay. Yung mga tipo na sabi ko, ayokong pagdaanan ng mga anak ko, yung pinagdaanan namin. Until talagang mahirap kami. Nagsumikap lang kami and I am proud, sabi ko nga, kami yung naranasan namin na yung pinagsisirahan ng bintana dahil nakikinood ka sa kapitbahay. Yung pinagdaanan namin yun eh. Kasi yung TV namin, most open than not, yung umiikot, yung screen, hindi mo masundan. Ganun yung namin TV, kaya nakikipanood kami sa kapitbahay. Umiikot-ikot yung gumagalaw. And I am proud, sabi ko, sa kapitbahay namin, i-compare naman sa buhay namin, napakalayo namin. Sabi ko, ang buhay nga naman ng tao, sobrang kumbaga bilog ang mundo. Mga successful kami. My sister is a registered nurse, nasa Ireland. Yung second na kapatid namin is civil engineering, and fortunately na-disgrasya po siya, vehicle accident. And I have my brother, marine engineer, seaman po siya, shipmate na siya sa barko, and I have IT, and ako naman yung police. So successful kami lahat. So far maganda po yung buhay namin, and yung naging motivation namin is yung pinagdaanan namin. Malaking bagay yung pinagdaanan namin na
Grabe. At yung isang itlog tapos lagyan mo lang ng ng gulay, okay na. Yes, Ipagsasalo-saluhan na namin. malunggay. Sa Yeah. malunggay. Tapos And itlog. para kunyari makainom ako ng Coke dati, kukuha ko ng bote ng Coca-Cola, magtitimpla ko ng kape, lalagay ko sa Coke na bote, yun na kunyari Parang inumin Coke kong na. Coke. Ha? Grabe. Yes. Yun yung ano namin, and hindi naman as in, dun yung naging motivation namin, magkakapatid, na ayusin namin or magsumikap kami sa buhay. Correct. Pero look at now, no? At least nakabalik po kayo dun sa dating mo. Kasi na-experience nyo. Ay, grabe yung mga nanonood natin right now. I hope Na-experience, oo. sila, na-inspire sila ng todo. Grabe yung yung kwento ni Coach Judah. Correct. So, yan, punta po tayo dito sa ating balik tayo sa negosyo natin, Coach Judah, no? Sige, sige. Now, trend po yung subscription business, no? Ano ba yung advantage ng subscription business to other kind of MLM, yung traditional na mga MLM, yung katulad nung naranasan natin before. So, ano yung advantage nito pag sinabi natin subscription business? In your point of view po. Napakalaki. Napakalaki. As in, napakalaki yung advantage natin with subscription business. Kasi, una-una, yan ang naging rason ng bakit nagkalagasan yung mga tao ko. It's because hindi nila afford to buy maintenance for the month. Monthly maintenance. Hindi nila kaya afford bumili ng product as their monthly maintenance. And here in Live Good, kumbaga, you have given the chance. Pwede kang bumili ng product, pwedeng hindi. Basta bayaran mo lang yung subscription mo. Di ba? Although, napakahirap nung nagsimula kami here in Live Good. Bakit? Kasi wala naman nagpapa-subscription na MLM dati. Tayo yung pioneer na nagpapa-subscription. Yes, the first company. Alam mo, sa lahat ng mga negosyo, pag unang ginagawa, mahirap simulan. Di ba? Mahirap tanggapin. Correct. But eventually, ngayon, napakadali nyo na lang magpa-member. Kasi dati, nung nag-join kami sa Live Good, wala namang naglalabas ng mga sasakyan. Wala naman nagpapakita ng income. Wala naman, di ba? Correct. But ngayon, napakadali. Di ba? So, advantage sa atin kasi hindi natin kailangan mag-spread ng malaki para ma-continuous nyo yung business. Di ba? Hindi nyo kailangan itantabi yung basic needs nyo para punuan nyo yung negosyo nyo. Di ba? Yun ang pinaka maganda dito kasi second, sabi ko nga, nabanggit ko ito, ang Pinoy kasi priority nila is basic needs ng Basic family nila needs. Di ba? And sometimes, na totoo lang sometimes bumibili tayo ng product para meron tayong ibebenta. Nagets nyo? Dati, Yes po, yes. nangangamada pa nga yung iba nagse 7 heads, nagpi-15 heads, para, Hindi talaga nangangamada. yes, di ba? Nagpi-15 heads, bakit? Para may pag nag-join, meron kang ibibigay na package. Di ba? Correct. Hindi mo na gagawin yan dito kay Live Good. Hindi mo na kailangan maglabas ng malaki. Hindi mo na kailangan palabasin ng ibang tao na malaki. In fact, sabi ko nga, dinidiscourage ko yung mga kamada dito Kasi talong-talo kayo dito sa kamada kay Live Good. Oo. Talo kayo, as in talo kayo. Coach, Imagine mo, dati, meron akong partner dati bumibili bumibili ng product worth 1.5 million. Para ano? Para sa libreng sasakyan namin. Tsaka yung tapos ibenta. Nangangamada para maabot niya yung quota para may ang company magbabayad ng monthly installment ng sasakyan. Sabi ko nga, Coach, alam mo, kung gusto mo ng sasakyan, bumili ka na lang ng brand new na sasakyan sa 1.5 million mo, wala pa sakit ng ulo. Correct. Tama. Coach Judah, nabanggit mo yung Kamada, nabanggit mo yung hindi na tayo Pagbebenta ng products. Bakit sa tingin mo, lowest. ito isang bakit sa tingin mo may mga nasa Live Good na bumabalik pa sa traditional na MLM? Alam mo, Ito ba siguro yung bunga ng gusto nilang na instant income kasi they are leaders na pwede nilang kamadahin yung bagong company na naglalabasan. Dahil ang katwira nila, si Live Good naman daw magsasubscribe ka. Kasi Yes. yung mga ilang leaders na well-known na sa Live Good, na yun yung nagiging motivation. Si Live Good naman, nandiyan lang na, sasubscribe lang tayo. What do you think sa mga iniisip nila? Being I have a lot of experience in this kind of industry. Yes, we have to accept, coaches, na hindi lahat ng tao accepted nila yung subscription business. Di ba? Hindi naman lahat ng tao katulad natin na kaya nating hatawin si Live Good. And one thing na nakikita ko kasi, hindi nila masyadong pinag-aaralan si Live Good. Second,
hindi sila sanay sa US-based company. Nasanay tayong Pinoy na yung mga kumpanya na pinapasok natin, wala namang monthly maintenance eh. Yun lang yung pairing na lang. One time ka lang lalabas, mayroon ka ng waiting, magpe-pairing ka lang sa kabila. Walang maintenance. Sanay tayo doon. And eventually, yung ganong sistema, hindi naman naglalast yan eh. Correct. Hanggang 5 years nawawala yan dahil walang sustainability. Di ba? Kumbaga, walang product movement. Dito kay Livegood, kahit sabihin mo na walang product movement, wala din naman product yung 600 na binabayad mo. Correct. Di ba? Kasi yung iniisip mo, yung physical product na sabon, kung ano-ano dyan, collagen, Sabon. yun ang iniisip mo. Hindi mo iniisip, yung primary product ni Livegood is digital. Digital, Correct. yes. Ang primary product ni Livegood is yung websites na binamimigay sa That's atin. true. Correct. Yes. Di ba? And I've been in US company before. Kung wala kang pambili ng package, wala kang pambili ng, hindi mo kaya bumili ng malaking 50,000, 60,000, you can start as affiliate. You can start at $40. Hindi ito alam ng lahat not unless nag-US company kayo. Pwede kang mag-position, magkakaroon ka ng replicated website, para ka ng may network, wala ka lang product, magbabayad ka ng $40. Ang tawag doon is affiliation fee. Affiliate. Yun yung binayaran natin kay Livegood na $40. Yes. Ngayon, bakit $49.95? Kasi si Livegood nga is a subscription company na kailangan mo mag-subscribe ng $9.95. Anong nangyayari sa $9.95? Balikan ko, bibigyan ka ng website. Sa dati kong company, isa lang yung website namin eh. Dito kay Livegood, bibigyan ka ng 7. 7 na ngayon. Ito. 7 na ngayon. Sabihin ko sa'yo, magpagawa ka na lang ng website mo. Do you think yung $9.95 mo sufficient para sa pang-maintenance mo sa website mo? Naku, hindi. Wala pa. Wala pang Hosting, ganun. web hosting pa lang, walang Saka 600. Correct. di ba yan yung mga pinangako ng mga networking dito sa Pilipinas, sa mga website na yan? Correct. And, andyan na tingnan mo. Dati, yung replicated website, ano lang mo lang yan back office lang Kay Livegood nandyan na yung magbebenta na sa'yo, si CEO na mismo magbebenta para sa'yo. Di ba? Mayroon ng video na magpe-present. Mayroon ka ng clinic. Mayroon ka pang Lazada, Shopee. And yung unlimited na email, email marketing nila. Correct. Very useful. Yes, very useful. Very helpful. Yes. So, ang sagot ko doon, Coach, hindi nila napapag-aralan ng maayos. Yun yung nakikita ko. Or maybe some of them, because they are aware about the na income sa mga binary, they instant go para doon sa instant income. Kasi si Livegood, we all know that is long term ang tinitingnan natin dito. Hindi lang yung short term income. Tama po ba ako, Sir Judah? Alam nyo, kung tama ka, Coach, some of them is gusto nila na madalian yung kita. Pero dito kay Livegood, pag nakapag-build ka, ito yung totoong passive Mas madali, income. Correct. I've been in this MLM for 20 years. Wala akong nakitang MLM company na yung kita halos constant. Dire-diretso. 500,000, 500,000, 500,000. Most of the time, nakakahit ka ng 500,000. Tapos bababa. Minsan, bababa, the following month, bababa ng 300. Di ba? Tapos, True. magtataas na naman. Tapos, bababa na naman. Di ba? But here in Livegood, di ko naranasan yan. Yeah. As in passive. All you have to do is to build. Subscribe. Ito nga yung pinopromote ko Yung pinopromote ko, sabi ko, kung lahat tayo naka-mindset na balik puhunan lang, lahat tayo may dalawa in every week, the first week, then yung dalawa mayroon din sila in their first week. In 15 weeks, nabuo mo yung matrix na 2x12 or 2x13 kasi 2,000 na, ka no? na. Yes. Lahat tayong affiliate, yung minimum income is $4,000. 4,000 US dollar. Okay lang ba sa inyo yan? Oo naman, Diyos ko Lord. Ha? No, yung mga nanonood right now yung mga kailangan, dalawa. Diba? Nako, ang linaw. Mahirap Hindi ba, natin Judah. Coach? Mahirap ba kumuha ng dalawa? Ano pong mahirap? Kumuha ng dalawa para mabalik puhunan mo? Or gumising ka ng maaga kasi papasok ka sa trabaho 8 to 5? Correct. Yes. And hindi lang yun yung traffic na susuungin mo. Lalo na ngayon, Coach. Lalo na ngayon, this coming March, gigibayin yung EDSA carousel. Kaya matindi na naman yung traffic ng mga papasok. Buti na lang talaga nasa digital business Yes. tayo at nandito ako ngayon sa bahay. Ako din. Wow, so grabe no.
Ano pa? Grabe yung explanation ni Coach Judah, no? Grabe, no? Yung Oo. strategy sobrang dali, yung tigdalawa lang, no? So siguro nga yun yung no, hindi na we don't go jump onto their mind yung mga tao na ganon, yung mga sinasabi natin kanina, no? Well, let's just focus on what we can do more with Live Good, with DMW, what we can do more with our family. And yeah, buhay po nila yon. So they just do it what they want, and we will Okay. do what we want also. Yeah, thank you so much, Sir Judah. Any last Thank you message very much, sa Sir ating Judah. mga nakikinig at nanonood right now? At the same time, can you advise for those people na nasa Live Good na, then parang maligaw pa ng daanan? Yes, madami tayo niyan, coach. Madami tayo niyan. Alam mo, I have about 70 GCs. And masakit sa part ko, yung nakikita ko nagli-leave ng GC. Masakit talaga. Yung tipong parang ako yung nasasaktan dahil sabi ko, nandyan na yung opportunity right there on their hindi lang nila inaral. Kasi ako sabi ko, nabago buhay ko hanggang ngayon, binabago buhay ko. And for those na nandito and yung mga umalis, ang maganda kay Live Good, napaka genuine yung CEO natin. He doesn't care kung lumipat ka ng ibang kumpanya, tumigil ka. Ang Live Good business is lifetime business. Anytime you gusto mong bumalik, bayaran mo lang ng $995, you're all in. Ganon yung kagandahan. Unlike other company, kailangan mong bumili ulit ng package, kailangan mo i-activate yung account. No, here, sabi ko, you are in the right company. Bibihira lang ito. Sabi ko nga, good for you sa mga baguhan, mga bata na nandito kay Live Good. Dahil yung mga first timer na nandito kay Live Good, good for you. Kasi kami, maraming beses muna kami natisod, maraming beses kami nadapa bago namin na-encounter si Live Good. And here you are, nandito na kayo kay Live Good. This is a perfect business company. This is a perfect opportunity for everyone. Hatawin niyo na po. Grabe. Sabi ko nga, huwag niyong i-complicate yung negosyo niyo. Put it in your mind na kailangan niyong bumalik ang puhunan niyo. Pag lahat tayo makabalik ang puhunan, lahat tayo $4,000 a month ang minimum income nyo. Thank you, coaches. Wow! Having said that, thank you very much, Coach Judah. Sana mapaunlakan mo pa ulit kami sa susunod. Grabe. Dami pong mga grateful message for you here sa ating na flash kanina. Ang dami po na-inspire sa kwento ninyo at nakapagbigay po kayo ng liwanag sa mga pangarap Thank you. ng mga marami pong manonood natin. Ako personally, thank you so much, Sir Judah, sa pinigay mo sa aming pagkakataon na may story yung reason behind ng pagiging diamond sa loob ng kasi mahirap yun, no? Akala ko, my mentor Rex is one of my na nakita ko when it comes dun sa emotion. Na master niya emotion. But sa Mas matatag pa mas pala. matindi ka. Mas Yes. matindi ka, Coach Judah. Hindi ko alam kung saan mo hinugot, pero being isang lalaki, kahit ako, ang isa sa nagpapasakit sa akin doon, yung hindi ko kasama ang ko, parang kahit gusto ko mag-effort, no, na parang nonsense na, wala ka kagad ng pag-asa. Pero you, sir, ang dami mong na-motivate, ang dami mong na-inspire tonight. The story behind your success in Live Good is not an extraordinary. Extraordinary po. Thank you so much, Sir Judah, for having us. Thank you, Sir Judah. Thank you din. God bless, Sir Judah. Sa ulitin po. Sige po, anytime. Thank you. Ayan. So, until next week, this is Team Camp podcast powered by Dream Making. DMW. Yes, Dream Making Worldwide. This is Coach Maki with Coach Mavik, always saying, feel good, Feel to live good good. to live good. Bye, everyone. Thank you very Night. much. Thank you so much. Bye-bye. Thanks for watching.